Po mga kaibigan, magsasalita lang po ako patungkol sa edad ng sanglibutan. Itong pinagdidebatehan din dito ng creationist at evolutionist. Ang edad ng sanglibutan, sabi ng evolutionist, ay billions na, billion years. 4.54 yata ang sabi nila. At sabi nila, science daw, based on science. Ang science po based on facts, nagbabase sa mga katotohanan. So mas accurate po ang yung creationist na 6 to 10,000 years pa lang ang sanlibutan, hindi pa po billion years. Ang laking sinungaling dahil ang creationist bumabase sa Bible sa mga edad ng tao. Bumabase sa Bible sa mga edad ng tao. So binilang nila. So mas accurate ang bilang ng creationist, mga kaibigan. So itong mga evolutionist, by the way, dalawang evolutionist, kasi mayroong dalawang evolution, dalawa, theistic evolution and macro evolution. So itong dalawa, nagkakaibang kanilang bilang. Napakalayo po mga kaibigan na sasabihin nila 4 billions yan, 4.54 billions. At more or less kuno 50 millions. Napakalayo mga kaibigan. Sa maniwala kayo sa hindi, napakalayo po. Hindi po billions ang edad ng sanglibutan. Napakaraming mga sabi sa waray-waray, tapang-tapang. Yun ang accurate, mayroong pinagbabasihan. Kaya lang ang evolutionist, dahil mayroon lang siya na ginagawa. Kahit nga yung sanglibutan ay sa teorya ni Darwin ay yun, simula sa Big Bang. Tapos yung tao nagmula sa unggoy. Di ba? Mas pipiliin ng mayroong ng mga tao dapat na nagmula tayo sa Diyos, hindi tayo nagmula sa unggoy. May mga tao talaga pinipili nila na tao nagmula sa unggoy. Kaya kahit ano lang gawin sa tao, kaya nga yung maraming mga nang mamaltrato sa tao, dahil ang paniniwala ng iba ay nagmula lang sa unggoy. Dahil unggoy naman, dahil animal naman daw ang sinimulan, kaya animal ang ugali. Hindi po tayo nagmula sa animal base sa banal na kasulatan. Nagmula po tayo sa Diyos, ginawa tayo ng ating Panginoon. Iba lang pagkagawa po ng animal. Napakaraming kasinungalingan dito sa mundo. At ito nga ang bilang ng sanglibutan ay billion years. Masyadong malayo po yan. At ano ang kanilang pinagbasihan? Sa pinaka-oldest rock daw, pinakamatandang bato. Bakit mabibilang mo dyan? Samantala kung sa Bible tayo, mas accurate kaysa masasabi natin ginawa-gawa lang. Ginawa-gawa. Ulitin ko, itong sa usaping gawa-gawa, gawa-gawang teorya, sasabihin nag-evolve ang tao mula sa unggoy. Ibig sabihin, kung science yan, hindi mayroong facts, mayroong mga katotohanan, at ang itong mga unggoy ay patuloy pa silang nag-evolve na nagiging tao. Sino man aktual nakakita na ang unggoy ay naging tao, hindi po yan. Mayroong mga
mayroon akong narinig na dalawang highly intellectual na nagdebate po sila. Ang isa po ay creationist, ang isa ay evolutionist. Yeah. Dalawa silang mga summa cum laude yata, basta mga cum laude doon po sa Manila. Nagdebate sila. Ako po mismo nakakadinig. So, sa kanilang isang oras, kasi magkaibigan sila, sa kanilang isang oras na diskusyon. So, humantong sila sa konklusyon na mamimili yung tao, nasa pamimili ng tao kung maniniwala siya sa mga sinulat nitong sinasabi nila, scientist daw, na evolutionist, sinulat ng tao, sinulat lang ng tao na walang guidance ng Diyos, sinulat ng tao itong mga libro, o sa Biblia. At mamimili ang tao kung saan siya maniniwala, kung nagsimula sa unggoy o nagsimula siya sa Diyos. So, yun ang conclusion, mga kaibigan. Sa Biblia po, ang tao po, ulitin ko po, ay ginawa ng Diyos. Sina Adam at Eve. Mula sa alikabok, ginawa si Adam at si Eva ay ginawa mula sa kanyang sa buto ni Adan. So, yan ang sabi ng Bible. At ang Bible ay nag-describe lahat ng mga creations. At accurate, ang sinasabi niya sa Bible, makikita natin sa actual. Yan ang dapat paniwalaan ng tao. Hindi ang tao dapat gagawa-gawa. So, napakaraming mga gawa-gawang pinaniwalaan na ngayon ng mga tao. Ako po ay hindi po ko naniniwala na billion years ang sanglibutan. Ako po ay kumbinsido sa bala na kasulatan po, mga kaibigan, kumbinsido po ko dito. Dahil dito po ang mga tao nababago, dito po ang katotohanan. Sabi ng ating Panginoon, may sabi ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth shall set you free. At ang katotohanan po, iyon ang kinakalaban ng matinding kinakalaban ng itong mga sinungaling ito. Kasi si Satanas, ayaw na ni Satanas ng tao ay mamulat sa banal na kasulatan. Ayaw ni Satanas, ayaw talaga ng kaaway. Ayaw ni Satanas ang mga tao ay makabasa o maniwala sa Diyos, maniwala sa banal na kasulatan sa Biblia. Gusto ng Diablo ay papuntang lahat ng tao sa impyerno, pero hindi niya kontrol. Meron pa rin makakaligtas sa impyerno, mga kaibigan, mga kapatid. Ulitin ko, ang sanglibutan para sa akin na para sa base sa Bible, hindi po billion years ang edad. Ay napakalayo po yan. Ay saan ang kanilang reliable source ng study na yan. Kung sa bato, bakit mabibilang dyan sa oldest rock? Bakit mabibilang dyan? Ang kasinungalingan po ay magkarugtong sa pagmamalaki sa sarili, pag-glorify sa sarili, paghahambog, magkarugtong po yan. Itong nag-video ko nung una na itong worldly wisdom at ang heavenly wisdom. Ang worldly wisdom po ay nandyan lagi ang pagmamataas, pag-glorify ng sarili, pag-advertise ng sarili na siya ay magaling, iginalagay sa sarili, ang luwalhati, hindi minabalik sa Diyos ang luwalhati. Kaya nga po, mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon na makakarinig nito, kung bakit po mayroong mga tao na sinasabi nila ang kaligtasan sa pamagitan ng kanilang mga sakripisyo, sariling personal na mga mabuting gawa daw. Kasi ang tao gusto niya na may punta sa kanyang kaluwalhatian, hindi sa Diyos. Pinaagaw ng tao yung luwalhati ng Diyos. Ang tungkol sa kaligtasan, sasali ko dito. Sinungaling po yun na base sa ating mga gawa.
Bakit pinunta pa tayo dito ng ating Panginoong Kristo kung base sa ating sariling gawa, sa ating sariling kabutihan ay tayo ay maliligtas. Ito naalala ko lang itong sabi ng Panginoon sa mga tao. Sabi niya, except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you will not enter heaven. You cannot enter heaven. So, ibig sabihin po niya, na kung makatao lang ang iyong katuwiran, yung kabutihan, hindi ka makapunta sa langit. So, paano makaka-exceed, makakalampas ng kabutihan ng scribes and Pharisees? Itong mga scribes and Pharisees ay mababait yun sila. Sabi nga, mga tagasunod yun sa batas ng Biblia. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, itong mga scribes and Pharisees, wala silang kaligtasan. Sabi natin Panginoon, kung hindi lumampas sa kabutihan o kabaitan nitong mga scribes and Pharisees, itong mga religious leaders, hindi kayo siguro ng langit, kayo makapunta sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, mga tao dapat magpasakop lang sa perpektong katuwiran, perpektong kabutihan ng ating Panginoon sa pamagitan ng totoong pananampalataya. At inulit-ulit ko po mga kaibigan, yung totoong pananampalataya ay kasalid dyan yung pandidiri ng kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan, kasabay dyan mga kaibigan. Hindi lang paniniwala na mula sa ulo lang, mula sa nguso, kundi mula sa puso mga kaibigan. Dito sa sanglibutan, kaya nga ako'y umiiwas sa barkada dahil anong mapapala dyan? Mga kasinungalingan. Ano mapapala dyan ay para sa akin po ay iniiwasan ko po yan mga kalukuhan lang yan ay wala kang mapapala dyan sa mga barkada na yan. Walang papala. Inom dyan, mga puros masinungalingan dyan sa inuman o dyan ng mga barkada ay wala yan. Walang pan. So sa akin po pinili kong tawaran ako masyado. Inusig ako masyado nung bago akong naglilingkod sa Panginoon. So, halos nasa more than 90% yung mga tao talaga na mga sinungaling at naniniwala sa sinungaling. So, naminisyon ko, nabigyan nung una itong mga quack doctors. Na maraming namamatay dahil nananalig lang sa quack doctor at hindi pinadala sa ospital. Tapos namamatay na lang dahil pinapaniwala nitong mga sinungaling na quack doctors na kaya nilang pagalingin, pero hindi pala. Hanggang namamatay na lang ang tao. So itong kasinungalingan po ay crime po yan. So kaya nga mas naniniwala ko sa bata. Itong mga 2 years old, 3 years old, maliban lang kung lumaki yan o kung pinanganak yan sa mga sobrang sinungaling na tao. Hindi po yan magiging sinungaling. Mga bata po ay kulang pa po yan magsinungaling. Pero may matanda ay mayroong magsalita man ng katotohanan, mayroong half truth lang. Pag sabihing half truth, ay sinungaling pa rin yun. Nangalahati lang ang katotohanan. Nasabi nilang malapit sa katotohanan. Pag sabihin malapit sa katotohanan, ay sinungaling pa rin yun. So, nabigkas ko na yata yung sinasabi nila na si Peter daw ay walang asawa. Paano magiging walang asawa na mention dyan sa Bible, sa Book of Matthew? Mayroon dyan verse na si St. Peter po ay mayroon siyang biyanan. Kasi sinungalingan po. At sinungaling po rin yun na sabi nila na itong dalawang na ipako sa krus kasabay ng ating Panginoon ay si Istas at si Demas. Wala po dyan na pangalan. Wala po dyan pangalan. Maraming beses ko nabasa ang Bible. Dagdag lang po yun. Pag dinadagdagan o binabawasan, ay sinungaling na po yun. Ang iba naman ay binabaluktot yung kanilang explain ng Biblia. So napakaraming kasinungalingan, kaya nga salamat sa Panginoon na nagkaroon ako ng kaalaman talaga dito sa Banal na Kasulatan para sa mga sinungaling. Hindi po kayo lalo na itong mga budol-budol, itong mga swindlers, mga kaibigan.
ay para sa mga tao ng Diyos, bihira lang ang maluloko nyo. Ha? Ma, ma, malakas sa aming kutob pag ang tao ay nagsisinungaling. Ha? Sabi ng Biblia, sa mga sinungaling ay ang hatol niyan, impyerno rin. Sasabihin nitong mga sinungaling na ang mortal sin lang daw, ang nagkakasala ng mortal sin, ng mga lalaking ginawang kasalanan, pupunta sa impyerno. Sabi ng Bible, kahit yung mga magsisinungaling, nakakapatubulak yan sa impyerno. Ayun dyan sa Bible. Iba, sanay lang kung sinungaling, palaging sa sinungaling. At ang mga magulang, gusto nilang mga anak nila, di magsinungaling. Pero sino naman ay mga sinungaling? Ay, magulo sila. Gusto ng kapwa-tao ay maging tapat, pero hindi sila tapat. Ay mayroong kasabihan ng golden rule, huwag niyong gawin sa iba ang hindi mo gustong gawin sa iyo. Ang Panginoon po ay galit na galit sa mga kasinungalingan. Galit na galit sa kasinungalingan, gumagawa-gawa upang ang sarili ay mataas. Yun, mga kaibigan, kung bakit po ang mga tao nagagalit, mayroong isang nagtuturo daw ng banal sulatan na pinakamasama daw yung mga pastor. Dahil nga kasalungat ang tinuturo namin, dahil ang Bible pa ay may katiyakan. Itong taong ito na wala sa Pilipinas, umalis sa Pilipinas at nakakabalik dito dahil mayroon siyang kaso, mayroong kinatatakutan siya sa Pilipinas at ayaw niyang makulong. Kasi hindi siya kakabalik dito. So, paninira ang kanyang pinagsasabi sa mga pastor na masasama daw kami, masama daw kami. Hindi lang masasama, kundi pinakamasama daw. Now, paano niya masasabi? Pag sinabing pinakamasama, ay mayroon siya dapat ebidensya na itong mga taong ito ay nangungulimbat, mga taong ito ay nagnanakaw, nang-oppress ng mga may hirap, ganyan, meron silang mga kasalanan, mayroong mga kaso. Bakit niya masasabi? Ibig sabihin niya na nasasaktan tong taong ito dahil sa aming podcast, sa aming mga pangangaral na itong mga sinungaling hindi natuturo ng katiyakan. Samantala ang Panginoon po siya ng katiyakan. Ang Biblia nagtuturo po ng katiyakan ng langit. Pero itong taong ito na lumaya sa Pilipinas ay may kasalanan dito, ay nagtuturo ng wala raw kasi katiyakan. Ay napakalayo ang turo ng tao na yan. At nakakalungkot na napakaraming mga followers. Napakaraming followers dahil nga ang mga tao madali pag sinungalingan, dahil sa mismo ay sinungaling, madali pag sinungalingan at saka pumipili sa sinungaling dahil tanyag, kilala. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon po, maraming bisa sa Bible na sinasalungat niya yung itong mga katanyagan. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians, may sinasabi niya, pinili lang Diyos yung mga nasa baba, yung mga taong hindi kilala. Pinili lang Diyos upang bigyan ng kahiyan itong mga tanyag, itong mga marunong, yung matataas yung pinag-aralan. So, anong ebidensya na ang Diyos ang dapat mo sundin? Ang kanyang mga pinili, mga disciples ay ilan lang sa kanila ang mataas ang pinag-aralan. Yung mga mangingisda, babang pinag-aralan, pero pinili niya. At hanggang ngayon, sila ang nagpasimula. Pagbalita ng magandang balita ng Christianity. Ay ang sanglibutan po ay pumipili lagi ng mayroong mga pamilyang tanyag, mayaman, mga may impluwensya na apelyido. Hindi po yan ang Panginoon po ay kasalungat ang kanyang ginagawa. Kadalasan minsan po pumipili siya ng mahirap, hindi kilala. Opo. So may iba pumipili lagi sa mga kinila dahil upang siya ay maangat din, dahil kilala ang tao na yan, tanyag, popular, may influensyang pamilya, galing sa mga highly intellectuals. Sabi ng Biblia,
The wisdom of this world is foolishness in God. Ang karunungan ng sanglibutan ay kalokohan sa Diyos. Masasali ko nito. Itong sabi na itong wisdom rin, diba, na ang wisdom, ang edad ng sanglibutan daw ay billion years. Ito ay world wisdom yan. Wisdom of the world na hindi talaga base, na napakalayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Wisdom of the world na talaga hindi talaga nakakaluwalhati. Ang mayroong mga makamundong karunungan ay hindi talaga ang Diyos ay niluluwalhati, ang sarili ang niluluwalhati, ang sarili nila ang binibigyan ng dangal, hindi ang Panginoon. So, klarong-klaro po sa akin po yun, klarong-klaro sa aming mga pastor, ang mga taon, pag hindi ang Diyos ang pinaparangalan, binibigyan ng dangal, binibigyan ng kaluwalhatian, na ilagay sa kanyang sarili ang kaluwalhatian, hindi po yung totoo. So ang heavenly wisdom, ang nagtuturang makalangit na karunungan, ang Diyos po, palagi ang Diyos ang tinataas, palagi ang Diyos na binibigyan kaluwalhatian, hindi ang sarili ang tinataas. Itong mga iba, karusto ang kanilang sarili, may taas, gusto tumaas ang kanilang pangalan, maging popular sila, kaya gumagawa-gawa. Napakaraming sinungaling na gumagawa ng sariling teorya upang mapapurihan, upang maluwalhati ang mga sarili ng mga sinungaling na yan. Sasabi ng Bible po ang totoo. Dito lang po. Maraming salamat. God bless.